Sinamantala ng karamihan ng holiday kahapon upang mamasyal at maligo sa bahagi ng Manila Bay sa Rojas Boulevard sa Maynila. Pero muling babala ng mga otoridad, bawal pa rin ang paliligo sa Manila Bay dahil sa panganib nito sa kalusugan. Narito ang report ni JL Asayo. Sa kabila ng paulit-ulit na paalala ng Department of Environment and Natural Resources, dinagsa pa rin ng tao ang Manila Bay para mamasyal at maligo. Tila nagmistulang tourist spot ito sa mga taong sinamantala ang holiday. Dahil sa dami ng tao, isang first aid station at scuba diving team na kumpleto ang mga equipment para sa mga emergency cases ang naka-standby. Kasabay nito ang impormasyong natanggap ng MMDA na may oil spill umano na nakita sa ibang bahagi ng Manila Bay. Ito ang isa sa mga sewer line na konektado dito sa karagatan ng Manila Bay. Isang report ang natanggap ng MMDA na merong umanong oil spill na nangyari dito sa bahaging ito. Pero paliwanag ng MMDA, dahil low tide ngayon, malamang ay naghalo ang burak at tubig ng ibabaw ng dagat kaya nagkaroon ng discoloration. Agad ininspeksyon ng MMDA pero nagnegatibo naman ito sa oil spill. Dahil dito, pinaalalahanan ng MMDA ang publiko sa pagbabawal na maligo sa Manila Bay. Isang underwater inspection din ang isinagawa ng diving team para tignan naman ang estado ng ilalim ng tubig dagat. Yung nasa 3 feet na dilim, pagdating ho ng 7 feet, mag-yellowish yung tubig. Pagdating ho ng 12 feet, makikita nyo naman ho, yung puro burak na halos. So yung mga trash naman ho or solid waste, halos wala naman ho nakikita, pa ilan-ilan lang. Dahil sir, yung solid waste, dinadala yan dito sa baybay eh. Mayroong 7 major waterways na direktang nakakonekta sa Manila Bay. Kasama naman dito ang 35 estero. Sa patuloy na rehabilitasyon ng Manila Bay, pinagtutuunan ngayon ng pansin ng MMDA ang 11 estero na sinasabing pinagmumula ng malaking bahagi ng dumi na napupunta naman sa Manila Bay. Ngayon ho, low tide. Mabilis ho nating matatanggal yung mga solid waste, lahat ng basura. Pero sir, kapag umatake na ang habagat, tag-ulan, high tide, lahat ho ng basura, yung burak ho na natatanong nyo sir, aangat lahat ho ng dumi niyan, babalik ho dito sa may pangpang. Nasa monitoring status naman ang MMDA para maagapan at masolusyonan ang posibilidad na pagdami muli ng basura sa Manila Bay sa pagtatapos ng panahon ng amihan. Mapapansin pagdating ng tanghali, wala nang naliligo at malinis na rin sa tao ang pangpang ng bahaging ito ng Manila Bay dahil sa pagbabawal na mag-standby at maligo dito. Kaya ang babaeng ito hindi alintana ang tindi ng sikat ng araw at idinaan na lang sa pagsa-sunbathing habang nagbabasa ng libro. Ang ilan, sinubukan pang pumunta sa pangpang pero pinaalis na rin sila ng mga pulis na nagbabantay. Ayon sa Department of Environment and Natural Resources o DENR, maglalagay na sila ng mga babala at maglalatag na rin ng harang para pigilan ang nais pa ring maligo sa Manila Bay. JL Asayo, UNTV News and Rescue, Manila. Kasalukuyang dinidinig ngayon sa House Committee on Good Government and Public Accountability ang kanilang rekomendasyon na sampahan ng kaso si dating Pangulong Noynoy Aquino at iba pang dating opisyal ng pamahalaan dahil sa Deng-Vaxia controversy. Mula sa House of Representatives, nasa linya ng telepono si Grace Casin para sa detalye ng balita. Grace, magandang tanghali. Rose, kina-question ng ilang miyembro ng House Committee on Good Government and Public Accountability ang draft committee report na nagre-rekomendang sampahan ng patong-patong na kaso si dating Pangulong Benigno Aquino III kaugnay ng Deng-Vaxia controversy. Ayon kay Dinagat Representative Kakabag-Aw, hindi naman napatunayan sa komite na may nilabag na batas ang mga personalidad. Pero nanindigan si House Committee Chairman na si Xavier Romualdo na malinaw sa isinagawang investigasyon ang crime committed ng mga personalidad. Base sa draft committee report, casting draft, technical malversation at grave misconduct ang nirerekomenda nilang isampa kay dating Pangulong Aquino kasama sina dating Budget Secretary Butch Abad at dating Health Secretary Janet Garin. May sabuatan umanong nangyari sa ilang mga opisyal ng pamahalaan sa pagbili ng Deng-Vaxia vaccine sa kabila ng wala pang Certificate of Product Registration ng Deng-Vaxia at hindi pa napatunayang ligtas itong gamitin. Mali rin umano ang paggamit sa pondo, lalo na ang pag-aproba ni Aquino sa paggamit ng 3.5 billion pesos na pambili ng Deng-Vaxia vaccine noong 2015 gamit ang savings ng pamahalaan. Samantala, inirekomenda naman ng ilang kongresista
sa komite na isama ang kumpanyang Sanofi Pasteur sa mga dapat sampahan ng kaso. Sa ngayon na Rose ay kasalukuyan pang sinasagawa ang pagdinig sa House Committee on Good Government and Public Accountability kung saan nakatakda nilang pagbotohan kung kanila nang aaprubahan ang nasabing committee report kung saan nakasaad ang mga nasabing rekomendasyon. Rose? Maraming salamat, Grace Cassie, na nag-ulat ng live mula sa House of Representatives. Hindi dapat umano pahirapan ang publiko sa pagkuha ng Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ng mga mambabatas. Ayon kay Senate President Vicente Sotto III, aayon pa rin sila sa pulisiyang ipinatutupad ng Supreme Court sa pagkuha ng SALN. Narito ang report ni Nel Maribuho. Walang plano ang ilang mga senador na baguhin pa ang polisiya sa paglalabas ng Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Kontra ito sa isinusulong sa Kamara na isang resolusyon na nagsusulong ng mas mahigpit na patakaran para sa paglalabas ng SALN ng mga mambabatas. Ayon kay Senator Sherwin Gatchalian, nananatili ang posisyon ng Senado tungkol sa transparency sa paglalabas ng SALN. We have to make it easier to the person who's requesting the SALN because it's part of our culture of transparency. At kung may transparency, ang mga public servant, may accountability rin sa tao. Nakapasa na sa ikalawang pagbasa ng Kamara ang nasabing resolusyon. Pangunahing layon ng pag-iigpit ay para sa seguridad umano ng mga mambabatas at ang pamilya nito kung saan ang mga impormasyon na ito ay nakalagay rin sa SALN. Para kay Senate President Vicente Sotto III, walang kailangang baguhin sa polisiya na ito at susunodaan niya sila sa sinasabi ng Korte Suprema. The Senate has the same formula as the Supreme Court. Sa patakaran ng Supreme Court, kung hihiling ng SALN ng isang justices, kailangan lamang mag-fill up ng form at sundin ang mga hinihinging impormasyon at requirements bago ilabas ang hinihiling na kopya ng SALN. Sa SALN, nakalagay ang mga impormasyon tungkol sa ari-arian at yaman ng isang government official. Dito maaaring makita ang questionableng yaman ng isang public servant at kung siya ay lugmok na sa korupsyon. Ang hindi pagbibigay ng tamang impormasyon sa SALN ay maaaring maging basihan upang tanggalin sa pwesto ang isang opisyal. Nel Maribuho, UNTV News and Rescue, Pasay City. Pagtutuunan naman ng pansin ng broadcast journalist na si Jiggy Manicad ang mga problema ng bansa sa disaster preparedness, agriculture at mga OFW kapag nanalo ito sa pagkasenador. Mula sa Quezon City, nasa linya ng ating komunikasyon si Ray Pelayo para sa detalye ng balita. Yes, Ray? Rose, pagiging lantad sa talagang sitwasyon ng publiko ang nagtulak kay senatorial aspirant Jiggy Manicad kaya nagdesisyon ito na tumakbo sa 2019 midterm elections. Sinabi nito sa programang Get It Straight with Daniel Razon na ilang dekada nitong sa industriya ay ng pamamahayag ay alam nito ang ugat ng mga problema sa bansa. Bagamat nakapagbibigyan niya siya ng kamalayan sa publiko sa nangyayari sa lipunan, subalit limitado lamang ito sa kanyang magagawa. Sa dami ng mga senador na nagdaan, I mean, in the past, nakikita mo yan as a journalist, na ang dami naman nandiyan dyan ng mga senador. Bobo ba lahat itong mga to? Na kailangan pa na isang Jiggy Manicad para mailagay yan sa batas? Siguro yung issue lang ng pagtutok, parang sa dami ng issue din natin bilang bansa, hindi masyado natututukan. Ilan sa mga problemang nais nitong masolusyonan kung makakaupo sa Senado ay ang programa sa agrikultura. Dapat anya ay bayaan sa mga eksperto o agriculturist sa mga posisyon sa ahensya at huwag nang maglagay ng mga politiko. Nais din itong mapalakas ang produksyon ng mga magsasaka para na rin makaya nilang makipagsabayan sa ibang bansa at hindi madihado sa pagpasok ng mga imported na produkto. Ano ba nakikita natin ngayon? Mahal ang farm inputs, pesticide, abono. Lagyan natin ng ceiling yan sa presyuhan kasi yan ang mahal eh.
Isusulong din ni Manicad ang pagsasaayos ng polisiya ng gobyerno kapag may mga kalamidad. Pagtutuunan din ito ng pansin ang mga labor issues sa mga istasyon ng gobyerno. Ipapanukala din niya na mabigyan ng oras ang promosyon ng magandang asal sa lahat ng istasyon ng telebisyon upang may paunawa sa publiko ang mga kultura ng Pilipino. Bibigyan din dito ng pansin ang pagkakaroon ng electoral reform gaya ng paghihigpit sa tuntunin sa pagkandidato at mabigyan ng ang mga ito ng pantay-pantay na pagkakataon na makilala ng publiko. Pabor si Jiggy sa pagpapataw ng parusang pitay sa mga matitinding krimen. Payag din siya na sa paglipat ng bansa sa federalismo basta't wala lamang anyang political dynasty. Para naman sa anyang malutas ang problema sa terorismo ay kailangan masolusyonan muna ang problema sa kahirapan at kakulangan sa edukasyon. Suportado naman ito ang Pantawid Pamilyang Pilipino program ng pamahalaan, subalit dapat anya ay may limitasyon din at kailangang may taglay na kakayahan ang isang benepisyaryo bago ito magtapos sa programa. Rose? Maraming salamat Ray Pelayo na nag-ulat ng live mula sa Quezon City. Idinadaing pa rin ni Mayor Carlwin Baldo ang hindi magandang kondisyon ng kanyang katawan habang nakakulong matapos makalabas ng ospital noong Lunes ng gabi. Narito ang ulat ni Alan Manansala. Hindi pa rin umano maayos ang pakiramdam ni Mayor Carlwin Baldo habang nakakulong ito sa Legazpi Police Station. Ito ang ipinahayag ng kanyang kapatid sa pamamagitan ng text message simula nang ilabas ang alkalde ng ospital noong Lunes ng gabi matapos idaing nito ang pananakip ng dibdib at pag-atake ng kanyang asma. Kailangan muna nilang hintayin ang abiso ng kanyang abogado bago sila magpalabas ng anumang impormasyon sa kalagayan ni Mayor Baldo. Samantala, tiniyak naman ng Philippine National Police Legazpi City Police Office na maayos nilang nababantayan ang kalagayan ng seguridad ng alkalde. Ayon kay Police Superintendent Aldwin Gamboa, ang Acting Chief of Police ng Legazpi CPO, na maliban sa mga pulis na regular na nakaduty sa istasyon, may ilang miyembro din ng Criminal Investigation and Detention Group o CIDG mula sa regional office ang nagbabantay sa police station. Of course, yung may additional tayo purpose to secure the area kasi yung facility natin as to the detention of Mayor Baldo, meron siyang CIDG guards na so with regards sa mga concerns kay Mayor, yun ang kinikater ng CIDG. Kami naman security. Dagdag pa ni Gamboa, hindi nila pinagbabawalan ang sinumang kamag-anak ng alkalde o kaya kaibigan at kakilala na ibig dumalaw kay Mayor Baldo. Subalit kailangan nilang sundin ang nakatakdang oras para sa pagdalaw. Wala rin aniyang special treatment at kailangan din sumunod sa mga patuntunan na ipinatutupad ng istasyon. Si Mayor Baldo ay inaresto dahil sa kasong illegal possession of firearms and explosives. Ito rin ang tinuturong mastermind sa pagpatay kay Ako Bicol Party List Representative Rodel Batocabe at sa aid nito. Alan Manansala, UNTV News and Rescue, Albay. Iginiit ni US President Donald Trump sa US Congress ang pagkakaroon ng border wall, kabilang ang iba pang issue sa kanyang ikalawang State of the Union Address Martes ng gabi sa Estados Unidos. Mula sa Maryland, USA, nasa linya ng telepono si James Bontuyan para sa detalye ng balita. Go ahead, James. Yes, magandang tanghali, Bernard. Nanindigan si US President Donald Trump na titiyakin niyang maitayo ang border wall sa US southern border with Mexico. Isa ito sa mga ipinahayag niya sa ikalawang State of the Union Address sa joint session ng US Congress kaninang pasado alas 9 ng gabi dito sa Estados Unidos. Kalinsabay nito, iginiit ng American President na nais niyang isulong ang ligtas na naayon sa batas, moderno at secure na US immigration system. Matatanda ang mayroong maigting na standoff ang kampo ng punong ehekutibo sa Democrats kaugnay ng issue na nagbunga ng 35-day partial government shutdown. Bukod dito, nanawagan din si US President Trump na tapusin na ang political stalemate.
Samantala, pinagmalaki rin ni Trump ang pagkakaroon aniya na pag-angat sa ekonomiya ng US sa loob ng 2 taon. 1 linggong nabinbin ang State of the Union address ni President Donald Trump dahil sa shutdown na natapos lamang noong January 25. At yan ang ating balita mula dito sa Maryland, USA. Balik sa inyo, Bernard. Maraming salamat, James Bontuya, nagulat ng live mula sa Maryland, USA. Humarap sa unang pagkakataon si reigning Miss Universe Catriona Gray sa Filipino community sa Consulate Office ng Pilipinas sa New York. Ayon kay Catriona, itutuloy niya ang mga nasimulang advokasya hindi lamang sa Pilipinas kundi maging sa ibang bansa. Narito ang report ni Cherry Pama. Nais ni Miss Universe Catriona Gray na umikot sa edukasyon at paghahatid ng kaalaman sa mahalagang isyu ang kanyang mga advokasya. Sa kanyang meet and greet event na ginanap sa Philippine Consulate sa New York, sinabi ni Gray na hindi na lamang Pilipinas ang kanyang tinitingnang matulungan ng kanyang advokasya, kundi maging ang ibang bansa. In the sense of giving free education to places like Tondo, Manila, education also means about educating people and bringing awareness to subjects like HIV/AIDS. So, being a Miss Universe, I'm not just focusing on the Philippines any longer. I really do want to expand my reach. Ayon sa reigning Miss Universe, kailangan niya magamit ang kanyang free time sa mas makabuluhang bagay, lalo na't kaliwat kanan ng mga events na kanyang pinupuntahan. We're told one day, okay, next week we're going here, we're taking a plane here, we have this event, you have this. And as a Miss Universe, you just have to adapt to every certain situation and try and be your best. Isa sa unang naging duty ng bagong Miss Universe ay ang pagiging special guest sa katatapos na National Football League o NFL Super Bowl sa Amerika, kung saan namangha siya sa kanilang mga contributions sa komunidad. What a way to do it. I actually was very surprised going into the NFL honors and seeing that they not only focused on the players' achievements but how they contributed back to their community. Nais din ni Catriona na mai-develop ang textile industry ng bansa na patuloy niyang ipinagmamalaki sa kanyang mga kasuotan. Ooh, I would love to have my own business, but with a livelihood program. I've really just had this love develop for our Filipino textiles and as I'm wearing some today. Uuwi ngayong Pebrero si Catriona para sa kanyang homecoming at ayon sa kanya, siguradong kasama dito ang kanyang pagbabalik sa Tondo upang mapagpatuloy ang charity works para sa mga kabataan dito. Cherry Pama, UNTV News and Rescue, New York, USA. Nagbigay ng serbisyo sa isang food bank sa Edmonton, Canada ang mga volunteer ng Members Church of God International bilang tugon sa pangangailangan ng mga homeless at mga low-income families. Narito ang report ni Jay Moreno. Maunlad na bansa mang naturingan ng Canada, hindi pa rin maiiwasan ng kahirapan at kakulangan sa pagkain. Daan-daang mga pamilya ang umaasa bawat araw sa mga libreng pagkain mula sa mga food bank. Mahigpit ang pangangailangan para sa mga volunteers upang pabilis ang pagre-repack ng mga pagkain. Dahil dito, nakiisa ang UNTV Edmonton kasama ng Members Church of God International o MCGI sa repacking ng mga pagkain sa isang food bank bilang pagtulong na maagapan ang problema ng mga homeless at low-income family dito sa Canada. We've been volunteering regularly and this is part of our leaders' advocacy, Brother Eli Soriano and Brother Daniel Rason, to engage in public services that helps fellow citizens and the community in need. Isang warehouse na halos puno ng boxes na may libu-libong canned foods, beverages, macaroni boxes at iba pa ang nakahanda para sa packaging. Matagumpay na nakatulong ang ating mga volunteers sa pagbalot ng mga pagkain na pinamimigay naman sa mga nangangailangan ng tulong. I want to give a huge shout out to Brother Eli Soriano and Brother Daniel Razon for encouraging members of their church to give back to their community by coming into the food bank and volunteering with us. So the work that these members are doing is phenomenal, and I just want to give a huge thank you to everyone at the church. Patuloy ang volunteer efforts ng Members Church of God International dito sa dako ng Edmonton, Canada.
Kalinsabay ng advokasya ni Kuya Daniel Razon at Brother Eli Soriano na ang paggawa ng mabuti ay hindi magbubunga ng masama. Jay Moreno para sa Serbisyong Kasambahay, UNTV News and Rescue, Edmonton, Canada. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTVC News may balita saan mang panig ng daigdig. Magandang tanghali.